Ay, si Bato pikon. Ano? O eto, speaking of suka, no? Speaking of, nasaling na naman po ang puso, ang pusong mamon ni Bato de la Rosa, mga boss. Nag-uumiyak na naman po. O game, pakinggan nyo ho mga bossing Chief Amo, sir. Go! Yan. Kasi po, mga kababayan, ang ating Pangulo, rektahan na sinasabi na Happy Valentine's daw, sabi ni Kian. Oh, hi sir Mike. Happy Valentine's Day po. Salamat. Happy Valentine's sa lahat ng nandito, sa 400 na nanonood. Oh. Si Bato, mga bossing, umiiyak. Ano? Okay lang daw po sa kanya. At proud daw po si Bato de la Rosa na namarkahan ng dugong kriminal yung kanyang kamay sa pamamagitan ng oplantokhang ho nila, mga boss. Which is, rektahan pong sinabi ng ating Pangulo. Dito po sa aming mga kandidato, dito po sa aming mga tumatakbong senador, wala pong bahid ng dugo ang kamay galing sa tokhang. Ngayon, sa pool, si Tobats, mga bossing. Oh, pakinggan nyo ho. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Oh. Dahil sa tukhang. Oh, edi siya yun. Di ba? Eh, siya naman ang nangunguna dyan sa tokhang-tokhang na yan Di ba? Oh. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Oh, ikaw naman talaga. Sige nga, ipagtanggol mo yung sarili mo. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Yan. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay Oh. ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Oo, okay lang pala sa kanya. Hindi nakakahiya yun. Ano po? Eh, paano naman mga boss? Yung mga bata, yung 6 na taong gulang, kasama din yung dugo dun. Nung 6 na taong gulang o 7 taong gulang. Paano naman yung mga nadamay lang? No? Dahil sabi nga, shit happens daw. Oh. Paano naman yung mga walang kinalaman sa droga? Tapos, nawalan ng buhay. Paano naman yung mga sinasabing nanlaban daw ho, mga bossing, pero hindi naman talaga. Gusto lang talagang yariin o patayin. Di ba, mga bossing? Oh. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao. Hindi lahat. Kung Hindi lahat, mga boss. Hindi po lahat ng mga nangamatay doon sa EJK, doon sa kanilang oplantokhang ay masasamang tao. Marami po ang umiiyak, marami po ang tumatangis para po doon sa mga kamag-anak nila, asawa, anak, o apo na wala namang kinalaman sa droga. Mga kababayan, hindi magandang ipagmalaki yun. Ano po? Okay sana Okay sana kung nagawa ng tama. Pero tama ba yun? 20,000 hanggang 30,000? Ang mga nangamatay ho. Tama ho ba yun, mga boss? At tapos sasabihin nila, para kami sa bayan, mahal namin ang pamamayang Pilipino. Kung mahal nila yan, mga boss Chief Amo, sir, 2-3 ang madamay nang wala namang pong kinalaman sa droga. Hinto na dapat muna. Pag-aralan muna natin. Ayusin muna natin. Kasi may mga butas. Meron tayong mga kapwa Pilipino na nadadamay na wala namang kinalaman sa droga. Sabi tuloy ni Ma'am Chris Rose, ang daming drama ni Bato. Simulat sa pool naman, madrama si Tobats, mga bossing. Idagdag mo na kapag ka napag-usapan yung yung ICC, ay nako po, lalo magdadrama yan. Di ba? kailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga luhabay. Kaso nga matitino yung ibang na mga nadamay nawalan ng buhay. Paano yun? Tapos po, mga kababayan,
ano ulit yung kanyang plataforma de gobyerno. Ngayon tumatakbo siya bilang senador ulit sa re-election. Tukhang na naman. Tukhang na naman ho, mga bossing. Katok-katok na naman sa pinto. Knock knock, who's there? Tukhang ho. Ganun na naman. Akala ho siguro, mga kababayan, uubra pa. Akala ho siguro, mga bossing, meron pang Duterte magic. Di ba? Sabi ni Sir Ricardo Cruz, paano naman yung mga bata na napatay nyo nang walang kaalam-alam? Sabihin mo pang masama. Hindi ho lahat nang namatay doon, mga bossing, ay masasamang tao. Marami po ang walang kinalaman sa droga doon. Marami po yung nadamay lang, mga bossing. Di ba? Sabi ni Remigio Balondo, Sir, huhusgahan niya ng mga tao ngayong May 12. Nga ngayon, dadamputin na yan ng ICC. Yun nga lang po talaga, mga boss. Ano po? Yun ang mangyayari dyan. Taong bayan ang huhusga sa kanila. Kahit nasabihin ho nila, mga bossing, kahit ho sabihin nila, mga kababayan, na maganda yung kanilang ginawa, ay nako, taong bayan pa din ho. Ang taong bayan pa din po ang boboto at tatala doon sa kanilang balota. Mga kababayan, lalo po ngayon, nako, matandain ang mamamayang Pilipino. Nasa utak po nila yan kung ano yung mga nagawa ni Bato de la Rosa, kung ano yung mga naitulong niya habang siya ay nasa Senado, wala. Sama mo pa yung paglustay ng pera ng bayan. Dahil po doon sa mga pahiring-hiring na wala namang kakwenta-kwenta. Sayang, aksayado. Pahiring tayo. Baka sakaling madali ko ang First Lady o ang Pangulo, baka maidamay ko dito, ganito, ganyan. Patawag si Kumar. Isabit natin si Kumar dito kasi best friend ng may kakilala ng Pangulo at ng First Lady. Ganun yun eh. Yung style na ho na yun, mga bossing, kaya wala. 'Di ba? Halatang pamumulitika at halata na gusto lang pabagsakin ang Pangulo sa pamamagitan nung sinasabi nilang in aid of legislation doon sa Senado na pangunguna po ni Bato de la Rosa. Sabi ni Bensi Leonardo, sana nga matuloy na yung ICC. Ano ba maganda sa ginawang pagtutokhang nila? Baka sabihin na naman po ng mga DDS dyan, nako, kayo na naman. Kayo na naman na addict kayo. Sasabihin nila, addict kayo kasi ayaw nyo kay Bato, ayaw nyo sa tukhang, ayaw nyo sa mga Duterte. Pwede ba? No? Hindi ba pwedeng lahat tayo ayaw natin sa ipinagbabawal na gamot? Lahat tayo gusto natin masugpo ang droga sa Pilipinas. Kaya lang, hindi approve sa atin yung mga pamamaraan na ginamit nila o ginawa nila. No? Dahil madaming karapatang pantao ang nasagasaan nila, ang nilabag nila. Di ba? Tapos ngayon, ito, kumakandidato, re-electionist sa pagkasenador. Katok-katok pinto na naman daw po ang ipinangangalandakan niya. Wait lang, sagutin niyo muna. No? Yung mga itinatanong sa inyo sa Kongreso. Harapin niyo muna yung mga nagrereklamo sa inyo, hindi yung tataguan nyo sa pamamagitan ng mga alibay. Hindi na pwede yun. Di ba? Kaya yung tukhang po na ginagamit ni Bato de la Rosa, tukhang, iuwi nyo na lang kaya sa Davao yan. Baka sakaling sa Davao, okay yan. Hindi uubra sa buong Pilipinas yan. Di ba? Pang Davao lang siguro yan tokhang ninyo. Baka nga sa Davao, inaayawan din ho yan, mga boss eh. Di ba? Tuloy natin si Bato. Citizen, gagawin ko po yun
itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Parang ano lang, no? Parang copycat ni dating Pangulong Duterte. Ganyan tayo noon eh, no? Habang pinapanood natin ang dating Pangulo doon sa mga deba-debate nila, gagawin ka, putang, yun ang mga kunyari, ang gigig, putang, naku, titiran. Ginagaya. Halata naman noon na ginagaya ni Tobats ang dating Pangulong Duterte. Kaya lang, yung kay dating Pangulong Duterte, medyo medyo alam mong talagang ganun siya eh. Yung kay Tobats, halatang trying hard eh. Puta, gagawin ko yan! Ewan ko lang. Ngayong narinig ng mamamayang Pilipino kung ano ang plano mo. Ngayong narinig ng mamamayang Pilipino, natokhang pa din ang gagawin mo. Ewan ko kung ikapanalo mo yan. Atras natin. Ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens. Yun nga daw po ang problema. No? Nung panahon ng toklang, nung panahon ng toklang, panahon ng tokhang nyo, yung mababait, yung mga law-abiding citizen, ay nadamay. Namatay. Di ba? Paano mo ngayon ihaharap sa taong bayan? Eto ho ulit, tokhang ulit tayo. Ang isasagot sa iyo, namo ba to? Hindi ako may sabi. Si Ma'am Chris Rose, Hindi, ang isasagot ho sa kanya talaga ng sambayan ng Pilipino, mga bossing, kumita na yan. No? Eto nga ang daming nabiktima sa EJK, dyan sa tokhang ninyo, tapos gusto nyo, iboto namin kayo para maibalik yan. Di ba? Sabi ni Boboy, operaryo, sa Davao sila na ang itokhang, ang dami ng kalaban nila. Sabi ni Chi, kala mo talaga may tira si Kalbo eh. Sabi ni Norely, ang alam lang nila, pumatay ng tao. Diyos ko ba to? Buhay ka pa, nasa impyerno ka na, kakahiya ka. Sabi ni Ram J. Negros Island, napindot ko yung yes. Kasi meron tayo ditong meron tayong pa-survey dito. Ang tanong natin ay kung yung bang style na paninindak ni dating Pangulo uso pa ba ngayon? Ang sumagot ng yes ay 14% yes kasi madami pa ding duwag sa kanya, no? Ang sumagot naman po ng no is 86%, pinagtatawanan na lang siya. Sabi, yan. Nandyan lang po yan. Sumagot lang po kayo dyan sa survey natin. Tuloy. Gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Tigas, Gagawin ko yan. Itaga nyo po sa bato. Gagawin ko yan. Parang Roque lang. Parang si Harry Roque, mga bossing. Gusto nyo pag-toplessin natin? Si Ronel. yun nga lang. Iba yung banat ni Roque. Diba? Pagpapatopless ng lalaki, yung banat ni Roque. Diba to? Trying hard na ginagaya si dating Pangulong Duterte. Diba? Wala na ho, mga bossing. Maano na, tabang na ho ang mamamayang Pilipino sa kanila.